Bulag ka na nga. Bobo ka pa. Paulit-ulit na insultong bumabalik kay Veronica Esmaldo, tagapagmana ng Esmaldo Oil, habang pinaglalaruan siya ng sariling kapalaran. Isang babaeng walang paningin ngunit matalim ang pandama. Hindi niya alam na pati sariling asaway matagal nang nagtataksil. Sa bawat paghinga, nililimas si Draven Ilustrado ang kanyang yaman. Pinaklose ang lahat ng accounts at ngayon abala sa pag-escort sa kabet na si Ziel Recuento papuntang Italy para doon manganak. Sa kanyang kawalang malay, lumulubog ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ngunit, isang lihim na dokumento ang biglang lilitaw at doon magsisimula ang tunay na bangungot. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang buong mansyon ng Esmaldo nang magising si Veronica sa malamig na simoy ng madaling araw. Wala na namang tunog kundi ang mahinang tiktak ng grandfather clock sa sala at ang huni ng kuliglig mula sa hardin. Marahan niyang iniunat ang kamay. Hinahanap ang hawakan ng kanyang tungkod na laging nakapatong sa gilid ng kama. Wala siyang nakikita. Pero kabisado ng kanyang mga daliri ang bawat sulok ng silid. Isang linggo pa lang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang sanggol. Isang linggo pa lang mula nang madama niya ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging ina. Ang mawala ng anak bago pa man ito matutong huminga ng malalim. Sa tuwing naaalala niya ang huling iyak ng sanggol, pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang dibdib ng apoy na hindi maaapula. Anak, mahina niyang bulong. Hawak ang maliit na kumot na iniwan ng mga nurse sa kanya. Kahit wala na ang sanggol, ayaw niyang bitawan iyon. Para bang nandoon pa rin ang init ng katawang nawawala na. Sa labas ng kwarto, dahan-dahang naglakad si Aling Pina, ang matagal ng kasambahay nila. Alam nitong mahirap ang mga gabing walang tulog para kay Veronica. Maingat niyang inilapag ang tasa ng salabat sa mesa. Ma'am, uminom po muna kayo, mainit pa. Mahinahong sabi ni Aling Pina. Ngumiti si Veronica, bagamat halatang pilit. Salamat, Aling Pina. Alam kong nag-aalala ka, pero kaya ko to. Kailangan kayanin. Ang bayan ng Santa Minerva ay matagal nang tumitingala kay Veronica. Kahit bulag siya, nagawa niyang panghawakan ng pamana ng kanyang ama, ang Esmaldo Oil. Isang kumpanyang bumubuhay hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa daan-daang empleyado. Madalas sabihin ng mga tao, si Ma'am Veronica, siya ang babaeng hindi nagpapadikta sa kapansanan. Ngunit ngayong araw, habang hawak niya ang malamig na kumot ng anak, pakiramdam niya ay wasak ang lahat. Ang lakas na laging pinapakita sa publiko ay natutunaw sa sariling pag-iisa. Naupo siya sa tabi ng bintana. Pinakiramdaman ang hangin na dumadaan. Hindi niya alam kung bakit pero may bigat sa dibdib na hindi lang galing sa pagkawala ng anak. May kutob siyang may paparating na mas mabigat pa. Bakit parang may kulang? Bulong niya sa sarili. Bakit parang may nakasilip sa dilim na higit pa sa kawalan ng paningin? Sa bawat pintig ng puso niya, naroon ang alaala ng kanyang ama, si Don Eliar Esmaldo. Lagi nitong sinasabi, Anak, kahit bulag ka, tandaan mo, mas matalim ang pandinig at pakiramdam mo kesa sa mga matang nakakakita pero hindi nakakaunawa. Ngayon, pilit siyang kumakapit sa mga salitang iyon, ngunit hindi ganoong kadali. Nang bumaba siya sa sala, naaamoy niya ang amoy ng bagong bukas na alak. Wala dapat ganoon sa bahay, lalo na't walang bisita. Pinakiramdaman niya ang paligid at narinig ang mahinang yabag mula sa kabilang kwarto. Draven? Tawag niya. Tinutukoy ang asawa. Walang sumagot. Sandaling katahimikan lang bumulaga sa kanya. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa silid. Pilit na binubura sa isip ang kaba. Marahil ay iniisip lang niya. Dala ng pagod, dala ng lungkot.
Ngunit bago siya muling mahiga, ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. Para bang may taong pumasok at lumabas, ngunit walang iniwan na bakas. Sa puntong iyon, pinikit niya na lang ang mga mata. Wala siya nakikita. Dama niya ang dilim na hindi lang sa paningin, kundi pati sa kaluluwa. Habang nakahiga, dumaloy muli ang alaala ng ospital. Ang huling hawak sa anak bago ito tuluyang bumitaw. Ang malamig na kamay ng nurse na nag-abot sa kanya ng death certificate. Ang boses ng doktor na malamig na nagsabing, "Wala na po." Mahinang puso ng sanggol. "Bakit ganito, Diyos ko?" Mahina niyang iyak. "Bulag na nga ako. Bakit pati anak ko kinuha niyo pa?" Ngunit kahit na ganoon, may kakaibang apoy na bumangon sa kanyang dibdib. Alam niya hindi siya pwedeng tuluyang bumigay. May kumpanyang umaasa sa kanya. May pangalan ng pamilya ang dapat ipaglaban. At higit sa lahat, may mga taong lihim na nagmamasid, handang samantalahin ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan niyang pinakinggan ang paligid. Sa labas ng bintana, naroon pa rin ang mahinang huni ng kuliglig at ang tila pag-uumpisa ng huni ng mga ibon na nagsasabing paparating na ang araw. Ramdam niya ang init ng unang sikat ng araw na pilit sumilip sa kortina. Kahit dumidilim ang kanyang mundo, may munting liwanag pa rin sumusubok na pumasok. Hindi niya alam ang tunay na laban, ang laban na magbubunyag ng lahat ng pagtataksil at kasamaan ay magsisimula pa lamang. Noong una, si Draven Ilustrado ang perpektong larawan ng isang asawang ninanais ng lahat. Malambing ang tinig, laging may bitbit na rosas, at bawat hapunan ay sinasamahan siya. Kahit bulag si Veronica, ramdam niyang presensya nitong tila nagbibigay ng kulay sa madilim niyang mundo. "Hindi mo kailangang mag-alala, Nika." Madalas itong sabihin habang inaakay siya pababa ng hagdan. "Ako magiging mga mata mo. Hindi kita pababayaan." Sa bawat haplos, sa bawat paghawak ng kamay, naniniwala si Veronica na nakatagpo siya ng taong tunay na mamahalin siya kahit na may kapansanan. Ang buong bayan ay humanga pa nga. Isang lalaking tulad ni Draven, matalino at malakas. Pumili ng babaeng bulag, ngunit puspos ng dangal. Nagsimula ang lahat sa isang pagtitipon ng mga negosyante. Nandoon si Draven, kinatawa ng isang kumpanyang supplier. Tahimik lamang si Veronica noon. Nakaupo at pinapakinggan ang usapan ng mga board members. Ngunit si Draven ang unang nag-abot ng baso sa kanya. May kasamang malumanay na boses. "Mrs. Maldo, ako po si Draven Ilustrado. Alam kong hindi mo ako nakikita, pero hayaan mong ako magpaliwanag ng nasa harapan mo." At doon nagsimula ang kanilang mahaba at madalas na pag-uusap. Laging magaan ang loob ni Veronica dapag si Draven ang kasama. Hanggang sa hindi na siya makatanggi na magtapat ito ng pag-ibig. Makalipas ang isang taon, lumipad sila papuntang Selvoria, isang bansang kilala sa kakaibang batas tungkol sa kasal at ari-arian. Doon sila ikinasal, isang ingrandeng seremonya na dinaluhan ng piling bisita. Suot ni Veronica ang puting bestida at kahit na hindi niya ito makita, dama niya ang bulaklak na nakapaligid, ang musika ng violin at ang mainit na halik ni Draven sa kanyang noo. "Pangako ko, habang buhay kitang iingatan." Wika ni Draven habang sinasalpak ang singsing sa kanyang daliri. At naniwala si Veronica. Hindi niya alam sa parehong lungsod, inihanda na ni Draven ang lahat ng papeles para sa malagim na plano. Isang hapon, habang abala sa board meeting, nilapitan siya ni Draven dala ang isang makapal na folder. "Sweetheart," sabi nito na may lambing sa boses. "May kailangang pirmahan. Business requirement lang daw," sabi ng lawyer sa Selvoria, "para mas maayos ang partnership ng Esmaldo Oil sa mga foreign investors." Walang pagdududa si Veronica. Sanay siyang magpirma ng dokumento, lalo na't sa negosyo. At dahil galing kay Draven,
Hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang ballpen at marahang lumagda. Bawat pahina ay nilalagdaan ng buong tiwala. Salamat, love. Sa'yo, tiwala ako buo. Bulong ni Veronica. Ngumiti si Draven, pero sa loob-loob niya, isang mapanuksong ngiti ang nabuo dahil alam niyang iyan pala ay divorce papers na may kalakip na transfer of assets. Sa loob ng isang lagda, nawala sa pangalan ni Veronica ang lahat ng shares at ari-arian. Mula noon, unti-unti nag-ibang ugali ni Draven. Ang dating maalalahanin ay naging malamig. Ang mga bulaklak ay nawala. Ang mga haplos ay naging pwersadong pag-akay lang. Draven? Minsan ay tanong ni Veronica habang sabay silang kumakain. Parang ang layo mo na. May problema ba? Trabaho lang, huwag kang mag-isip. Mabilis sa sagot ni Draven. Hindi niya na kinayang gawing malambing ang tinik. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang ramdam ni Veronica ang distansya. Hindi na siya sinasamahan matulog ni Draven at madalas ay abala raw ito sa mga business trips. Ngunit ang totoo sa mga trip na iyon, unti-unti niya nang sinasamahan ang ibang babae. Hindi pa man nakakabawi si Veronica mula sa pagkamatay ng kanyang sanggol, iyon na rin ang panahon na tuluyan ng naglabas ng tunay na kulay si Draven. Sa likod ng kanyang sinumpaang salita, isa pala siyang traidor. Bulag ka nga. Bobo ka pa. Minsang bulong nito nang akalain niyang tulog si Veronica. Napatigil siya. Pero hindi siya sigurado kung totoo ba ang narinig niya o guni-guni lang. Ngunit ramdam niya may nagbabago. Ilang linggong lumipas, dumating ang lihim na balitang ikinagulat ni Attorney Tito Lemuel, pinsan ng kanyang ama. Habang tinitingnan niya ang mga papeles sa registry, isa lang ang malinaw. Lahat ng ari-arian, lahat ng shares, lahat ng bank accounts, nasa pangalan na ni Draven Elustrado. Samantala sa bahay, nakatingin si Veronica sa kawalan habang humahaplos sa kumot ng kanyang anak. Hindi niya alam ang lalaking dapat ay katuwang niya sa hirap at ginhawa, siya palang mismong dahilan ng paparating niyang pagbagsak. At doon, nagsimulang masira ang ilusyon. Ang dating mapagmahal na asawa ay isa palang demonyong matagal nang nagkukuble sa lambing at halik. Sa oras na iyon, hindi alam ni Veronica na habang siya'y nakikipag-usap sa board ng Esmaldo Oil tungkol sa bagong project, ang kanyang asawa namang si Draven Elustrado ay nasa loob na ng eroplano patungong Florence, Italy. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang babaeng lihim na minamahal, si Zayelra Cuento. Sa loob ng first-class cabin, kumikinang ang chandeliers na nakasabit sa kisame ng eroplano at tahimik na dumadaloy ang classical music. Nakaupo si Draven sa malambot na leather seat. Hawak ang kamay ng isang babaeng halatang sanay sa atensyon, si Zayelra. Love, ilang oras na lang. Nasa Italy na tayo. Doon tayo magsisimula ng bago. Bulong ni Zayelra habang idinidikit ang kanyang ulo sa balikat ni Draven. Kita ang maliit na umbok ng tiyan nito. Malapit na itong mga anak. Ngumiti si Draven, ngunit hindi ito ngiting malinis. Para sa kanya, si Zayelra ang kabit na nagbigay ng init na hindi niya maramdaman kay Veronica. Hindi awa o responsibilidad ang nadarama niya rito. Puro pagnanasa, kasakaman, at ang thrill ng pagtataksil. Naalala ni Draven ang unang pagkikita nila. Isang business trip sa isang sikat na hotel sa Maynila. Siya ang kliyente, si Zayelra ang receptionist. Naka-uniform ito, nakatali ang buhok, ngunit kumikislap ang mga matang parang laging nang aakit. Good evening, sir. Welcome back. Bati ni Zayelra noon. May ngiting may tinatagong biro. Isang hapong iyon, nag-alok si Draven ng inumin sa bar ng hotel. Hindi nagpakipot si Zayelra. Sa halip, diretsong sumama. Mula noon, nagsimula ang mga palihim na tagpo. Sa mga hotel suite, sa mga conference trips at minsan pa'y sa mismong kotse ni Draven. Kung si Veronica ang larawan ng dangal at kabaitan, si Zayelra naman ang apoy na nagbibigay ng tukso at ligaya.
Sa bawat halakhak nito, lalo siyang nalululong. Sigurado ka na ba na doon tayo manganganak? Tanong ni Zayalra habang kinakalabit ang kamay ni Draven. Oo, Italy ang pinakamadaling paraan. Kapag doon siya na ipanganak, automatic citizen siya. Hindi na natin kailangang magpakahirap. Paliwanag ni Draven. Paano si Veronica? Hindi ka ba nag-aalala na baka makahalata siya? Napangisi si Draven tsaka tumungga ng alak. Bulag siya, Zyle. At higit sa lahat, wala na siyang hawak na pera. Ako nang may kontrol. Kahit magtanong pa siya, wala na siyang laban. Sa sagot na iyon, humagalpak sa tawa si Zayalra. Hawak-hawak ang tiyan. Bulag na nga. Iniwan pa ng lahat. Aba, jackpot ako sa'yo, love. Lumapit siya kay Draven. Hinalikan nito sa labi sa harap ng flight attendant na nagpanggap na walang nakikita. Ganito kalakas ang loob ni Zayalra. Walang hiya. Walang takot. Habang umaandar ang eroplano sa gitna ng ulap, inilatag ni Draven ang mas detalyadong plano. Pagkapanganak mo, sa pangalan ko ang bata. Gagamitin natin ang citizenship niya para makakuha ng mas maraming privileges sa Europe. Pagbalik ko, kukunin ko ang natitirang pera at ari-arian ni Veronica. Pagkatapos, wala na siyang silbi. Nagningning ang mga mata ni Zayalra. At ako na magiging tunay mong asawa. Ako maghahari sa tabi mo. Ngunit hindi alam ni Draven na ang pagiging palaban ni Zayalra ay may kasamang pagiging sakim. Hindi lang nito gustong maging kabit. Gusto rin nitong makuha ang lahat. Pero love, dagdag ni Zayalra, siguraduhin mo ako ang pipiliin mo hanggang dulo. Ayoko maging second option. Hindi ako tulad ng mga babaeng iniwan mo dati. Tumahimik si Draven. Tinitigan ang mukha ni Zayalra. Halatang hindi lang ito basta babae. May tapang at talino rin ito na handang ipaglaban ang sarili kahit kanino. At doon siya lalo pang naaakit. Lumapit ang flight attendant dalang pagkain. Mr. Elustrado, Miss Cuento, here's your meal. Ngumiti si Zayalra at walang pakundangan na yumakap kay Draven sa harap ng lahat. Para bang pinapakita niya sa buong mundo na siya ang tunay na asawa kahit hindi. Sa kabilang banda, hindi mawala ang kaba kay Draven. Oo, hawak niya ang lahat ng ari-arian ni Veronica. Oo, nasa tabi niya ang babaeng magdadala ng kanyang anak. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kapalit ang lahat ng pagtataksil na ito. Habang bumubulusok ang eroplano sa himpapawid, parang naririnig niya ang boses ni Veronica mula sa kanyang alaala. Ang tiwala ko sa iyo, buo. At iyon ang pinakamatinding tinig na hindi niya matakasan. Ang boses ng babaeng niloko niya. Sa isang tahimik na opisina sa gitna ng lungsod, nakaupo si Chorizo Elustrado. Sa harap ng kanyang laptop, maingat niyang chinecheck ang mga dokumento. Bawat linya ng kontrata, bawat perma, bawat account number. Sa mata ng iba, simpleng accountant lang siya. Pero ang katotohanan, siya ang utak sa likod ng pagnanakaw ng lahat ng kayamanan ni Veronica Esmaldo. Okay na to. Bulong ni Chorizo habang pinapalitan ng electronic signature. Parang mismo si Veronica na ang pumirma. Sa tabi niya nakapatong ang isang bundle ng pera. Bayad iyon ni Draven para sa bawat peking papeles na ginagawa niya. Ngunit higit pa sa pera, mas gusto ni Chorizo ang kapangyarihan. Ang ideya na siyang may hawak ng mga lihim na kayang magpaikot ng isang imperyo. Samantala sa kanilang ancestral house, nakaupo naman si Mirasol Elustrado, ang ina ni na Draven at Chorizo. Nakabatik na bestida. Hawak ang abaniko at walang tigil ang pagbatikos kay Veronica sa harap ng mga kasambahay. Bulag na nga, bobo pa. Dapat iniwan na lang ng anak ko yan noon. Sayang lang ang Esmaldo oil na napunta sa kanya. Malutong niyang sabi habang pumapalatak. Tumatawa pa ang ilan sa mga kamag-anak na nakikinig, pero halatang hindi komportable ang mga kasambahay. Alam nilang mali, pero wala silang magawa. Sa pamilya ng Elustrado, si Mirasol ang reyna. Isang gabi, nagtipon-tipon sina Draven,
chorizo at mirazol sa malaking dining table ng kanilang bahay. Nandoon din ang ilang kamag-anak na alam ang sikreto. Ano na ang update, Chorizo? Tanong ni Javen na nakasandal habang umiinom ng alak. Tapos na lahat ng papeles. May dummy companies na rin na nagbabayad ko ng malaking buwis. Sa records, si Veronica mismo ang naglipat ng asset sa pangalan mo. Wala tayong problema, kahit anong investigasyon. Kumpiyansang sagot ni Chorizo. Tumawa si Mirasol. Pinalo-palo pang abanika sa lamesa. Yan ang gusto ko sa inyo, mga anak. Marunong kayong mag-isip. Hindi katulad ng bulag na yon. Aba, hindi ko alam kung paano napamahal sa iyo, Javen. Dapat noon pa iniwan mo na siya. Nanay, huwag kang mag-alala. Sagot pa ni Javen. Wala nang laban si Veronica. Nasa akin na lahat. Kinabukasan, bumisita si Veronica sa bahay ng ilustrado, dala ang ilang papeles na inakala niyang tungkol sa negosyo. Habang nakaupo siya sa sala, narinig niya ang mahinang boses ni Mirasol mula sa kabilang kwarto. Kawawang bulag na Veronica. Dapat nga iniwan ka na noon ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang hawak ng pamilya natin ng Esmaldo Oil. Napahinto si Veronica. Nanigas ang kanyang katawan. Ramdam niya ang bawat salitang tumatagos sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magpapanggap na walang narinig. Nang lumabas si Mirasol, may gulat at may pilit na ngiti sa labi. Oh, nandito ka na pala, Veronica. Pasensya na, hindi kita napansin. Ngumiti rin si Veronica, mahina ang boses. Wala yon, Mama Mirasol. Sanay na po ako. Pero sa loob-loob niya, parang binagsakan siya ng malaking bato. Hindi lang sina Javen, Chorizo at Mirasol ang nakikinabang sa kayamanan ni Veronica. Pati ibang kamag-anak ng ilustrado ay tumatanggap ng mga regalo, bagong kotse, negosyo at mga property. Sa bawat perang nililipat kay Javen, may parte silang lahat. Samantala si Veronica, bagaman pinupuri ng bayan ay unti-unti nang nauubusan ng lakas at pag-asa. Hindi niya alam na bawat taong nakapaligid sa kanya ay may tinatagong ngiti ng panlilinlang. Habang pauwi si Veronica mula sa mansyon, nakasandal siya sa upuan ng sasakyan. Tahimik. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga pasaring ni Mirasol. Ramdam niya na may mali. Ramdam niya na may tinatago ang pamilya ng asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin siyang may natitirang kabutihan kay Javen, na baka sa kabila ng mga bulong ng kanyang ina at kapatid, siya'y pipiliin pa rin ito. Hindi niya alam. Lahat sila ay iisa lang ang layunin. Ang ubusin ng yaman ng Esmaldo at tuluyang iwan siya sa kawalan. At doon, nagsimulang tumibay ang kutob niya na ang dilim na nararamdaman niya ay hindi lang galing sa kanyang mata, kundi mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Tahimik ang buong mansyon ng Esmaldo nang magising si Veronica isang madaling araw. Sanay na siyang bumangon sa kalagitnaan ng gabi dahil hirap pa rin siyang makatulog simula nang mamatay ang kaniyang sanggol. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba siyang narinig. Mula sa kabilang silid halos marinig niya malinaw ang kanyang tenga ang mahinang boses ni Javen. Para bang may kausap ito sa telepono. Pinilit niyang makinig at unti-unti sumiksik sa kanyang dibdib ang mga salitang bumulaga sa kanya. Pagkapanganak mo, sa'yo na lahat ang pera. Si Veronica, wala namang silbihan. Nanlamig si Veronica. Ang bawat salita ay parang matalim na kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Sinong kinakausap ni Javen? At bakit hindi niya nasabi ang ganong bagay? Marahan siyang tumayo. Hawak ang kanyang tungkod. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto. Pinakiramdaman ang bawat yabag. Hindi niya nakikita ang asawa. Ngunit malinaw niyang nadinig ang bawat impet na salita. Nakausap siguro nito ang babae sa kabilang linya. At iyon ang unang apoy ng hinala. Nang bumalik siya sa kama, hindi na siya nakatulog. Gulong-gulo ang kanyang isip. Sa bawat tibok ng puso, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang yon. Wala na siyang silbi. Kinabukasan, nakaupo si Veronica sa sala nang dumating si Javen mula sa isang tinatawag nitong
business meeting. Karaniwan amoy cologne siya na paboritong ginagamit mula pa noong nagsisimula silang magkasama. Ngunit sa araw na iyon, ibang halimuyak ang dumampi sa ilong ni Veronica. Matamis, mabango, at pamilyar na pabango ng isang babae. "Javen?" Marahan niyang sabi habang hinahaplas ang kamay. "Bakit parang iba yata ang amoy mo ngayon? Hindi naman ito ang cologne na lagi mong gamit ah." Sandaling natigilan si Javen, pero mabilis ding umiti at nagsinungaling. Galing ako sa meeting. Baka may nakatabi akong babae na mabangong pabango. Nahawa lang siguro." Ngumiti si Veronica, pero sa kanyang isip, lalong lumakas ang kutob niya. Ang pandama ng isang bulag ay hindi basta-basta at ang kanyang ilong, hindi siya niloloko. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang napansin ang pagbabago ni Javen. Hindi na siya madalas umuwi ng maaga. Kapag dumadating naman ito, laging pagod at halos hindi man lang siya kinakausap. "Pagod lang ako, Nika." Lagi nitong alibay. Ngunit ramdam ni Veronica na may tinatago itong mas malaki pa sa inaakala niya. Minsan, habang magkatabi sila sa kama, nagkunwari siyang tulog. Dama niya ang pagbangon ni Javen. Marahang kinuha ang cellphone at lumabas ng silid. Muli narinig niya ang pabulong na boses nito sa telepono. Paulit-ulit ang salitang umuukit sa kanyang damdamin. "Mahal kita. Konting tiis na lang." Kinabukasan habang iniinom ang tasa ng gatas na inihanda ng kasambahay, nakatingin lamang si Veronica sa kawalan. Sa isip niya, naglalaro ang tanong, may babae ba si Javen? Ako bang tinutukoy niyang wala ng silbi? Ayaw niyang magpadala agad sa hinala. Alam niyang delikado ang akusahan ng asawa ng walang ebidensya. Pero hindi rin kayang baliwalain ang mga pandama niya. "Aling Pina," wika niya sa kasambahay. "Napapansin mo bang may kakaibang ginagawa si Javen?" Nag-aalinlangan naman ang matanda. "Ma'am, ewan ko po. Madalas na yata siyang wala sa bahay pero baka busy lang ho talaga." Ngumiti naman si Veronica, pilit na ikinukuble ang lungkot. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na basta pagiging busy ang dahilan. Isang gabi, dumating si Javen ng hating gabi, amoy alak at muling daladala ang halimuyak ng pabango ng babae. Nais sana siyang tanungin ni Veronica, ngunit pinili ng manahimik. "Magpahinga ka na, Javen," mahina niyang sabi. Ngumiti lang si Javen at diretsong dumiretso sa banyo. Naiwan si Veronica sa kama, yakap ang kumot, ang puso niya ay naguguluhan. Nagmamahal pa rin siya sa asawa, ngunit ang kutob niya ay nagsisigaw na ang matinding pagtataksil sa nagaganap. At sa unang pagkakataon, sa kanyang sarili ay bumulong siya. "Hindi ako pwedeng manatiling bulag sa lahat ng bagay. May tinatago ka, Javen, at hahanapin ko ang katotohanan." Maaga nagbihis si Veronica. Simple ngunit maayos. Nakaputing blouse at mahabang palda. Hawak ang kanyang tungkod at kasama si Aling Pina na nag-aalalay sa kanya. Hindi alam ng marami pero may pupuntahan siyang mahalaga. Isang lihim na lakad na hindi dapat malaman ni Javen o ng pamilya nito. "Sigurado ka ba, ma'am?" tanong ni Aling Pina habang sumasakay sila sa kotse. "Oo, Aling Pina. Panahon na para malaman ko ang totoo." Mariing tugon ni Veronica. Makalipas ang ilang oras, nasa isang opisina na sila sa lungsod. Malinis, moderno at may logo ng isang sikat na law firm. Sa gitna ng silid nakaupo ang isang lalaking nasa mid-40s. Matipuno at matalim ang mga mata. Si Attorney Tito Lemuel or Kia. Kilalang matapang at walang inuurungan, lalo na sa mga kaso ng malalaking pamilya at korupsyon. "Veronica Esmaldo," bati niya na nakangiti ngunit may halong pag-aalala. "Anong maitutulong ko sa'yo?" Huminga ng malalim si Veronica. "Attorney, may nararamdaman ako mali. Para bang unti-unti nawawala sa akin ang lahat. Pero hindi ko makita kung paano." Umupo si Tito, seryosong mukha.
Okay, let's check. Bigyan mo ako ng pahintulot na tingnan ang lahat ng records mo. Bank accounts, properties, shares, lahat. Ilang oras sa abala ang staff ng abogado. Binuksan nila ang mga online registry, tiningnan ang mga papeles sa Central Bank at kinumpara sa mga corporate files ng Ismaldo Oil. Tahimik si Veronica, nakikinig sa bawat tunog ng keyboard at bulungan ng mga staff. Maya-maya ay pumasok si Tito, hawak ang makapal na folder. Veronica, mabigat ang tinig niya. Handa ka na ba sa maririnig mo? Tumango si Veronica, mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Lahat ng bank accounts mo, closed. Lahat ng ari-arian sa pangalan mo, wala na. Ang mga shares mo sa Ismaldo Oil, na-transfer kay Draven Elustrado. Parang gumuho ang mundo ni Veronica. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit hindi niya makita ang paligid, ramdam niyang nagdilim ang lahat. Paano? Paano nangyari yon? Hindi naman ako pumapayag. Pinakita ni Tito ang kopya ng dokumento. May mga perma rito. Perma mo at naka-record sa registry na ikaw mismo ang naglipat. Umiling si Veronica nanginginig. Hindi totoo yan. Hindi ko alam. Niloko nila ako. Bumagsak ang luha ni Veronica. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang lahat ng pinagharapan ng kanyang ama, ang pamana ng kanilang pamilya, ang dugo at pawis na inilaan para sa Ismaldo Oil, lahat kinuha ng lalaking pinaniniwalaan niyang magmamahal sa kanya. Bulag man ako, pero hindi ako tanga. Umiiyak niya sa sambit. Pinirmahan ko lang yun dahil sabi niyang business requirement. Hindi ko naman alam na divorce at transfer of assets pala yun. Tahimik si Attorney Tito, nakatitig sa kanya. Sa kanyang puso, nag-aalab ang galit para sa pinsang anak ng kanyang ninong na si Don Eliar Esmaldo. Hindi niya kayang hayaan na apihin ang anak nito. Veronica, makinig ka. Oo, niloko ka nila. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung lalaban ka, may paraan. Pero mahirap ito. Malakas ang kalaban mo. Ihanda mo ang sarili mo. Pinahid ni Veronica ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatitibay ang sarili. Attorney, hindi ako susuko. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pangalan ng aking ama. Sa alaala niya. Kung hahayaang lamunin nila, para na rin akong pumatay sa pangalan niya. Kaya lalaban ako. Ngumiti si Tito. Ngayon ay may determinasyon sa mukha. Yan ang gusto kong marinig. Simula ngayon, ako magiging sandata mo. Simulan natin sa pagkolekta ng ebidensya. Kapag kompleto na, hindi na sila makakatakas. Tumango si Veronica. Bagaman hindi bulag, tumayo siya ng matagal. Sa loob ng kanyang dibdib, muling sumiklab ang apoy ng laban. Bago siya umalis, iniabot ni Tito ang ilang dokumentong kakailanganin para sa investigasyon. Maganda ka, Veronica. Lahat ng ihihim, isa-isang mabubunyag. Sa nasasakyan pa uwi, tahimik si Veronica. Pero hindi na siya gaya ng kanina. Hindi na siya basag. Hindi na siya tuluyang guguho. May plano na siya. May kasama na siyang lalaban. Habang nakikinig sa mahinang ugong ng makina, mahigpit niyang hinawakan ng maliit na pendant ng kanyang ama. Dad, hindi ako papayag na sirain nilang pangalan mo. Lalaban ako hanggang sa huling hininga. At doon nagsimula ang unang hakbang ni Veronica mula sa pagiging biktima. Unti-unti na siyang nagiging mandirigma. Maliwalas ang umaga nang bumisita si Veronica sa opisina ni Attorney Tito Lemuel para dalhin ang ilang dokumentong ipinahanap nito. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ng abogado. Pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig. Dalang camera bag at isang makapal na notebook. Ang mukha nito ay seryoso. Parang laging handang makipag-away sa kahit sino. Siya, si Carlex Pandayo, isang kilalang mamamahayag na hindi natatakot magsiwalat
ng katibalian. Attorney, bati ni Carlex. May balita ako tungkol sa kaso ni Mrs. Veronica. Hindi na ito simpleng marital issue. Malaking pinaplano ng asawa niya. Nagulat si Veronica. Sino po kayo? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Carlex, ngunit may bigat ang tono. Ako si Carlex Pandayo. Reporter ako. Pero higit pa ron, biktima rin ako ni Draven Elustrado. Umupo si Carlex sa harap nila. Mabigat ang aura. Dahan-dahan niyang kinwento ang kanyang nakaraan. Noon may maliit kaming negosyo ng tatay ko. Maganda ang takbo. Supply ng langis at gas sa mga probinsya. Hanggang sa nakipag-partner kami kay Draven. Akala namin blessing. Pero peke ang kontratang pinapirmahan niya. Sa huli kami ang naipit sa utang at siyang kumubra ng lahat ng kita. Huminto siya. Nangingilid ang luha ngunit matatag ang tinig. Hindi na kaya ng tatay ko ang kahihiyan. Ilang buwan lang inatake siya sa puso. Doon nagsimula ang galit ko. Simula noon, ipinangako kong ilalandad ko ang lahat ng kasamaan ni Draven. Tahimik si Veronica, nakikinig ng buong puso. Ramdam niya ang sakit ni Carlex. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, nakita niya ang sarili niya sa pighati nito. Veronica, seryosong wika ni Carlex. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi lang ako reporter. Ako ang magiging sandata mo. Kapag nailabas sa media ang sekreto ng asawa mo, buong bansa ang magiging kakampi mo. Natigilan si Veronica. Hindi siya sanay na lumantad sa publiko. Sanay siyang magtago sa likod ng katahimikan at dignidad. Ngunit ngayon, naramdaman niyang may dahilan para lumaban. Paano mo ako matutulungan? Tanong niya. Pinuksan ni Carlex ang kanyang bag at inalabas ang ilang larawan at dokumento. Ito ang mga kuha ko kay Draven kasamang babae niya. Ilang beses ko silang nasundan. At may mga witness din ako handang magsalita tungkol sa mga fake contracts na ginawa nila. Nanginginig ang mga kamay ni Veronica habang hinahawakan ang mga papel. Kahit hindi niya makita, ramdam niya ang bigat ng ebidensya. Veronica, singit ni Attorney Tito. Ito na ang pagkakataon natin. Ako magtatanggol sa korte. Si Carlex naman, ang magsisiguro na malalaman ng buong bayan ng katotohanan. Sa kombinasyon na to, wala silang ligtas. Unti-unting tumulo ang luha ni Veronica, pero hindi iyon luha ng panghihina. Ito'y luha ng pag-asa. Kung ganon, handa akong lumaban. Hindi lang para sa akin. Para sa ama kong namayapa. Para sa lahat ng niloko ng asawa ko. At para sa mga babaeng katulad ko na minamaliit. Ngumiti si Carlex, tumango kay Tito. Yan ang gusto kong marinig. Hindi ka na biktima, Veronica. Isa ka ng mandirigma. Habang palabas si Carlex sa opisina, muling humarap ito kay Veronica. Isa lang ang pangako ko sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabagsak si Draven Elustrado. Hindi lang ito tungkol sa personal kong galit. Tungkol ito sa hustisya na dapat makuha ng lahat ng niloko niya. Tumango si Veronica. Mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng lakas mula sa ibang tao. Hindi siya nag-iisa. May mga taong handang lumaban sa kanyang tabi. Pag-uwi sa mansyon, tahimik si Veronica ngunit matatag. Sa isip niya ay naglalaro ang mga salita ni Carlex. Ako magiging sandata mo. Humiga siya sa kama, pinikit ang mga mata at marahang bumulong. Draven, hindi na akong bulag na asawa mo. Nakakakita na ako ng katotohanan. At darating ang araw, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Sa gabing ring yun, nagtagpo ang tatlong haligi ng laban. Isang bulag na babae na niloko, isang abogado na matapang, at isang mamamahayag na sugatan. At doon nagsimulang mabuo ang apoy ng digmaan laban kay Draven Elustrado. Abala sina Attorney Lemuel at Carlex Pandayo sa pag-aayos ng mga dokumento at ebidensya laban kay Draven
nang biglang marinig nila ang malakas na sigaw mula sa sala. "Ma'am Veronica? Ma'am?" sigaw ni Aling Pina. Dali-daling tumakbo ang dalawa at nadatna nilang nakandusay si Veronica sa sahig. Nanginginig at lumuluha ang mga mata. Halos mawalan siya ng malay. "Veronica!" Gulat na tawag ni Tito habang inalalayan siya. Agad na tinawagan ni Carlex ang ambulansya. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na isinugod si Veronica sa ospital. Nakahiga siya sa stretcher. Malamig ang kanyang balat. At hindi magkamayaw ang mga doktor at nurse sa pagmamadali. "Dok, kritikal ang pasyente. Mabilis ang pagbaba ng blood pressure," sigaw ng nurse. Isang doktor ang lumapit, si Dr. Felin, isang oncologist na kilala sa husay at sipag. "Dalhan sa ICU, maganda ng test sa atay at dugo." Habang nasa loob si Veronica, nag-aalala naman sina Tito at Carlex sa labas. Hindi pwede ngayon pa siya bumagsak. Ani Carlex at napasapo pa sa ulo. Kailangan pa natin siya para sa kaso. Ngunit mas mabigat ang dibdib ni Tito. Hindi lang kaso ang nakataya rito. Buhay niya ang pinaplanong wasakin. Ilang oras ang lumipas bago lumabas si Dr. Felin. Seryoso ang mukha at may hawak na folder ng mga resulta. "Attorney Orquilla? Mr. Pandayo?" Tanong niya, tumango sila. "May tumor sa atay si Mrs. Veronica. Pero hindi lang basta tumor. Sa dugo niya may nakita kaming trace ng isang kakaibang chemical. Hindi ito natural. May sangkap ng halamang tinatawag na Cariuma leaf extract. Karaniwan itong ginagamit bilang panghalo sa mga inumin. Kapag matagal na naiinom, unti-unting sinisira ang atay hanggang sa magkaroon ng tumor." Nagulat si Tito. "Ibig sabihin, may nagpapainom sa kanya ng lason?" Tumango si Dr. Felin. At base sa medical history niya, ilang buwan na itong dahan-dahang pumapasok sa katawan niya. Halos mabingi si Tito sa narinig. Sino lang ba laging naghahanda ng inumin niya? Tahimik si Aling Pina, tsaka dahan-dahang sumagot. "Si Sir Draven. Lagi siyang nagdadala ng gatas, ng juice, ng kahit anong iniinom ni Ma'am Veronica." Nanlumo si Tito. Kung ganon, simulat sa pool. Planado na ni Draven ang lahat. Hindi lang pagnanakaw ng yaman. Gusto niya ring patayan si Veronica. Dahan-dahan para hindi mahalata. Sa loob ng ICU, unti-unti nagkamalay si Veronica. Mahina ang kanyang katawan, ngunit malinaw ang narinig niya ang usapan ng tatlo. "Draven," bulong niya at namumuo ang luha. "Mulat sa pool. Plinano mo na akong patayin." Lumapit si Tito. Mahigpit ang kapit sa kamay niya. "Veronica, huwag kang bibigay. Ngayon, higit na kailanman, kailangan mong lumaban. Hindi na lang ito tungkol sa ari-arian. Buhay mo na ang nakataya." Huminga ng malalim si Veronica, bagaman masakit. "Attorney Carlex, kung plano na lang tapusin ako, hindi ako basta magpapatalo. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong ilantad ang lahat ng ginawa nila." Ngumisi si Carlex, bakas ang paghanga. "Yan ang gusto kong marinig. Ang dugo mo, Veronica. Hindi taksil na dugo. Dugo iyan ng Esmaldo. Matibay, matapang." Nagdesisyon si Dr. Felin na magsagawa ng treatment para mabawasan ang lason sa dugo ni Veronica. Hindi madali ang proseso, pero gagawin namin ang lahat. Kailangan lang niyang maging matatag. Habang tinutusukan ng swero si Veronica, mahigpit ang hawak niya sa pendant ng kanyang ama. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang sinabi na noon. "Anak, ang tunay na lakas ay hindi galing sa paningin. Galing yan sa tibay ng loob." Ngayon, higit kailanman, iyon ang sandatang hawak niya. Bago umalis si Tito at Carlex sa ospital, tumingin sila kay Veronica. "Simula ngayon, wika ni Tito, lahat ng galaw ni Draven, imomonitor natin. Hindi na siya pwedeng makalusot." "Oo," dagdag pa ni Carlex. At sa oras na makompleto ang ebidensya, sisigaw ang buong bansa
laban sa kanya. Tahimik si Veronica, nakahiga, ngunit sa kanyang dibdib, naglalagablab ang apoy ng laban. Hindi lang siya isang babaeng bulag na niloloko. Isa siyang inang nawala ng anak ng Donna ni Lason at asawang pinagtaksilan. At sa dugong dumadaloy sa kanyang ugat, buo ang kanyang panata. Hindi siya susuko hanggat hindi lumalabas ang hustisya. Tahimik ang gabi ng tipunin ni Attorney Tito Lemuel si Carlex Pandayo at ilang pinagkakatiwalaang tao sa isang maliit na silid sa mansyon ni Veronica. Sa gitna ng mesa nakalatag ang ilang folder, mapa at isang malaking plano. Hindi na pwedeng patagalin pa. Panimula ni Tito. Kung haharapin natin si Draven ngayon, kulang pa tayo sa ebidensya. Pero kung siya mismo ang gagawa ng galaw, saka natin siya masasakote. Umiling si Carlex. Hawak ang recorder sa bulsa. Gutom siya sa pera. Kung alam niyang may natitira pa, babalik siya. At kapag bumalik siya, dapat handa tayo. Tahimik lamang si Veronica, nakaupo sa wheelchair, nakikinig, mahina ang katawan niya pero matalim ang pakiramdam. Kung ganon, mahina niyang sabi, "Gamitin niyo ako bilang paen. Hindi ako matatakot. Basta siguraduhin niyo lang na matatapos ang lahat." Kinabukasan, kumalat ang isang balitang ikinagulat ng mundo ng negosyo. Nalulugi na raw ang Esmaldo Oil, ayon sa ilang confidential sources. 3 buwan na lang at baka tuluyan ng magsara ang kumpanya dahil sa pagkatunaw ng pondo. Hindi alam ng karamihan, plano lang ito ni Tito at Carlex. Isang usok na sinadyang ikalat. May nagdik sa dyaryo, may nagulat sa radyo, at may pabulong na chismis sa business forums. Lahat ito, orchestrated. Siguradong aabot ito kay Draven. Ani Carlex habang pinagmamasa ng headline sa dyaryo. At kapag umabot, hindi siya makakatiis. Sa Florence, Italy naman, hawak ni Draven Elustrado ang kanyang tablet habang nakaupo sa tabi ng kama kung saan nakahiga si Zayalra Cuento, buntis at naghihintay ng mga anak. "Love, bakit kaya ang mukha mo?" tanong ni Zayalra, inaayos ang buhok. "Esmaldo Oil, malapit na raw magsara." Sagot ni Draven na kumikislap ang mata. "Ibig sabihin, may natitira pang cash reserves. Kung hindi ako kikilos, baka mawala ang lahat." Napangisi si Zayalra. "Kung ganon, bumalik ka na sa Pilipinas. Kunin mo na lahat ng kayang kunin bago pa sila makarecover. Ako nang bahala rito sa bata." Tumango si Draven. Agad na nagplano. "Oo, babawiin ko ang lahat. At kapag nakuha ko na, wala na makakapigil sa atin." Samantala sa Pilipinas, todo bantay na ang grupo ni Tito at Carlex. May mga tao sila sa airport, sa paligid ng mansyon, maging sa kumpanya. Lahat ng kilos niya, dapat makuhanan natin ang retrato at video. Utos si Carlex sa kanyang cameraman. Kapag may ginawa siyang transaksyon, dapat may kopya tayo. "Don't worry," sagot ni Tito, seryosong mukha. "Handa na rin ang legal team ko. Kapag pumirma siya kahit saan, masusundan natin." Sa gilid, tahimik na nakikinig si Veronica. Mahigpit ang hawak niya sa pendant ng kanyang ama. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kabog ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda. Makalipas ang 2 araw, nag-book na nga si Draven ng flight pabalik ng Pilipinas. Habang nasa eroplano, paulit-ulit niyang iniisip ang plano. Kunin ang natitirang cash reserves. Ibenta ang mga lupang nakapangalan kay Veronica at gamitin ang lahat para itakas ang pamilya niya. Konting tiis na lang, Zyle. Bulong niya sa sarili. Nakapikit habang nakahiga sa business class seat. Pagbalik ko, hawak na natin ang lahat. Sa mansyon, ramdam ni Veronica ang bigat ng paparating na unos. Nakatayo sa tabi niya si Tito at Carlex. "Babalik siya, Veronica," bulong ni Tito. "At kapag bumalik siya, doon natin sisimulan ang laban." "Handa na ako,"
Sagot naman ni Veronica. Mahina ngunit puno ng paninindigan. Matagal ko nang hinintay ang pagbabalik niya. Hindi niya alam, ang mismong kasakaman niya ang magbabaon sa kanya. Sa dilim ng gabi habang humahampas ang hangin sa bintana, ramdam ng lahat na ang oras ng pagkikita ay malapit na. Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang isang itim ni SUV sa harap ng mansyon ng Ismaldo. Bumukas ang pinto at bumaba si Draven Elustrado. Nakasuot ng mamahaling suit. Nakangiti na parang wala siyang ginawang kasalanan. Sumunod sa kanya si Zayelra Cuento. Hawak ang isang bagong silang na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Pagpasok nila sa mansyon, parang kanila ang lugar. Walang pakundangan. Diretso naglakad si Zayelra patungo sa sala. Hawak-hawak ang bata na parang tropeyo. Wow! Wika niya at nakataas ang kilay habang nakatingin sa paligid. Ang laki pala ng bahay na to. At simula ngayon, akin na rin ito. Tahimik ang mga kasambahay, nakayuko. Wala ni isang naglakas loob na magsalita. Nasa gitna ng sala si Veronica. Nakaupo sa kanyang wheelchair, mahina pa rin ang katawan. Ngunit matatag ang kanyang tindig. Naririnig niya ang yabak ng dalawa. Ramdam niya ang hangin ng kayabangan na dala ni Zayelra. Draven? Mahina niyang tanong. Anong ginagawa niyo rito? Bago pa man makasagot si Draven, si Zayelra ang sumabat. Malakas at walang takot. Akong tunay na asawa. Sigaw niya. Ako nagbigay ng anak kay Draven. Kaya dapat ako nakaupo rito. Hindi isang bulag na inutil. Sabay tinulak niya ang wheelchair ni Veronica. Dahilan para bahagyang umuga ito. Napatakip ng bibig ang mga kasambahay. Gulat at galit pero walang makalapit. Takot silang mawalan ng trabaho o mapagbalingan ng puot ni Draven. Ngumisi si Draven, hindi malang pinigilan ng kabit. Veronica, magpakatotoo ka na. Wala ka namang silbi. Hindi mo na mabibigyan ng anak ang pamilya natin. Samantalang si Zayelra, siya ang nagbigay ng tagapagmana sa akin. Siya ang karapat-dapat. Nanginginig ang kamay ni Veronica, pero hindi siya nagpakita ng takot. Draven, kung akala mo'y matatakot ako sa pagpapakita niyo ng anak, nagkakamali ka. Hindi sukatan ng dangal ang pagkakaroon ng sanggol. At hindi mo pwedeng burahin ang pangalan ng Ismaldo sa ganitong paraan. Tumawa si Zayelra ng mapanlait. Naririnig mo ba ang sarili mo? Bulag ka na nga, wala ka pang alam. Tingnan mo nga ako. Ako may hawak ng bata. Ako may anak. Kaya ako may hawak ng puso ni Draven. Eh ikaw, nakaupo ka lang dyan. Kawawa. Muling tinulak ni Zayelra ang wheelchair ni Veronica. Mas madiin ngayon. Napatili ang isang kasambahay, ngunit agad na dinuro ni Draven para tumahimik. Sa sulok nakatingin si Aling Pina. Matagal ng kasambahay ni Veronica. Halos pumutok ang dibdib niya sa galit. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan munang maghintay ng tamang oras. Ma'am Veronica, bulong niya sa sarili. Huwag kang bibigay. Andito lang kami. Ngunit sa harap ng lahat, walang makagalaw. Parang sinasakal ni Draven ang buong mansyon sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Veronica. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ramdam niya ang lamig ng hangin na dala ng pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumigay. Zayelra, wika niya na malamig ngunit matatag. Pwede mong itulak ang wheelchair ko. Pwede mong laitan ang kapansanan ko. Pero tandaan mo to. Ang bahay na to, ang pangalang ito, at ang dugong dumadalay sa akin, hindi mo kailanman maaangkin. Hindi mo kayang burahin ang katotohanan. Napailing si Zayelra. Katotohanan? Huwag kang magpatawa. Ang katotohanan ay ito. Si Draven at ako ang tunay na pamilya. Ikaw, isang paalala lang ng nakaraan na matagal na dapat tinapos. Hinawakan ni Draven ang balikat ni Zayelra. Tila sinasang-ayunan ang bawat salita niya.
Bago umalis si Zayelra sa sala, lumapit pa siya kay Veronica at bumulong. Maghanda ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ikaw mismo ang lumabas sa pintuang to. Nang wala ni isang bagay na maiiwan sa'yo. Ngumiti siya, tsaka hinalikan si Javen sa labi sa harap mismo ni Veronica. Pag-alis ng dalawa patungo sa silid na inangkin nila, naiwan si Veronica sa sala. Nanginginig ang kamay. Naramdaman niya ang bigat ng pang-aalipasta. Ngunit kasabay nito, may apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Javen. Zayelra. Mahina niyang bulong, ngunit puno ng paninindigan. Isang araw, lahat ng ito, babalik sa inyo. At sa oras na yon, hindi niyo na matatakasan ng hustisya. Sa kanyang isip, muling tumunog ang mga salita ng kanyang ama. Anak, huwag kang bibigay sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Ang tunay na yaman, nasa tibay ng loob. At doon, sa gitna ng kahihiyan at pang-aapi, nagsimulang mas sumibay ang panata ni Veronica. Na balang araw, siya ang tatayo muli bilang tunay na may-ari ng lahat. Maagang tinipon ni Attorney Tito Lemuel ang kanyang team sa loob ng conference room ng Ismaldo Oil. Nasa isang gilid si Veronica, nakaupo sa wheelchair, tahimik na nakikinig. Sa mesa nakalatag ang isang makapal na dokumento, ang kontrata na sila mismo ang naghanda. Kapag pumirma si Javen dito, paliwanag ni Tito, siya mismo ang sasalo ng lahat ng utang at aamin na kinuha niyang pera. At lahat ng ito, naka-video. Hindi siya magdududa? Tanong ni Veronica na may halong kabahang tinig. Umiling si Carlex. Hindi. Kapag narinig niyang may pondo pang natira, mauuna ang kasakiman niya kesa sa utak. Kinahapunan dumating si Javen Elustrado sa opisina. Nakangiti. Parang siya ang hari ng mundo. Kasama niyang kapatid na si Chorizo. Dalang makapal na folder ng pekeng dokumento. Anong meron? Ano na naman tong meeting na to? Pasimpleng tanong ni Javen habang si Zayelra ay naiwan sa mansyon. Ngumiti si Tito, kunwari magalang. Javen, gusto namin natulungan ka. Alam namin nalulugi na ang kumpanya. Kung papayag ka, may rescue plan kaming ihahain. Kapalit lang nito, ikaw ang mananagot sa lahat ng utang. Pero syempre, makukuha mo rin ang natitirang assets at cash reserves. Tumaas ang kilay ni Javen. So, akin ang pondo? Ako ang masusunod? Basta pumirma ka lang. Sagot ni Tito, sabay tulak ng kontrata sa harap niya. Bumalik si Javen sa kanyang opisina. Habang binabasa ni Javen ang unang pahina, pasimpleng sumandal siya kay Chorizo at bumulong. Hindi nila alam, ang maliit na camera sa lampshade ay naka-zoom in sa kanila. Bro, sigurado ka bang safe ito? Hindi ba makakahalata si Veronica? Ngumisi naman si Chorizo, sabay bukas ng folder na dala. Relax ka lang. Akong gumawa ng lahat ng perma niya. Lahat forged, para perpekto ang pagkakagawa. Kahit forensic expert mahihirapan. Good, sagot ni Javen. Kaya ako nasasabi lagi, hindi ako matatalo. Hawak natin lang lahat. Pera, perma, kumpanya. Sa kabilang kwarto, kinagat ni Carlex ang labi para hindi mapangiti. Salamat sa Diyos. Mismong bibig nila ang nagbigay ng ebidensya. Humarap muli si Javen sa kontrata. Hinawakan niya ang ballpen na iniabot ng sekretarya. Saka pinirmahan ang bawat pahina ng walang alinlangan. Kita niyo? Pagmamalaki niya. Ako talagang tunay na may-ari ng Ismaldo Oil. Wala nang silbi ang bulag na yon. Ako ang kumuha ng lahat ng pera ni Veronica at wala na kayong magagawa. Parang musika sa tenga ng mga tao ni Tito ang bawat salitang yon. Sa gilid, tahimik na kumikislap ang pulang ilaw ng hidden cameras. Lahat ng linya, malinaw na inaitala. Hindi pa nakontento si Javen sa kanyang opisina. Tumayo siya. Itinaas ang kontrata at ngumisi. Ito ang patunay. Ako ang nagligtas sa kumpanya. Ako ang may kontrol.
Lahat ng ito para sa anak ko kay Zealia. Si Veronica, tapos na siya. Bro, sabat ni Jerizo. Huwag ka masyadong maingay. Bakit? Anong ikakatakot ko? Tugon ni Draven sabay hagikik. Wala naman silang laban. Kahit korte, mababayaran ko. Hindi niya alam ang bawat yabang ay isa ring saksak sa sarili niyang dibdib. Sa kabilang silid nakikinig si Veronica sa live audio feed. Nang marinig yung mismong asawa at bayaw ang umamin, napaluha siya. Diyos ko, pabulong niya na nanginginig. Ginawa nila lahat to sa likod ko. Lahat ng sakit. Lahat ng pagkatalo. Planado. Lumapit si Tito. Pinisil ang balikat niya. Tama ng luha. Simula ngayon, hawak na natin ang katotohanan. At oras na para lumaban. Matapos basahin at pumirma si Draven, bumalik siya sa board meeting. Ibinato niya ang ballpen sa mesa. Kunwari tapos na ang lahat. Ayan, satisfied na kayo? Nasa akin ang lahat ng responsibilidad. Wala nang makakapigil. Ngumiti si Tito at tila ba pumayag. Oo, Draven, sapat na yan. Sa sulok, tumango naman si Carlex sa kanyang cameraman. Mission accomplished. Isang umaga, abala si Carlex Pandayo sa kanyang maliit na opisina. Sa harap niya nakalagay ang laptop at ilang external drives. Binuksan niya ang video na kuha ng mga hidden camera sa boardroom. Muli niyang narinig ang malinaw na boses ni Draven. Oo, akong kumuha ng lahat ng pera ni Veronica. Dahil akong may karapatang gumamit ng kayamanan niya. Kasunod ito ang bulungan nilang magkapatid. Bro, sigurado ka bang safe to? Tanong ni Draven. Relax ka lang, sagot naman ni Jerizo. Akong gumawa ng lahat ng perma niya. Lahat forged, para perpektong pagkakagawa. Kahit forensic expert mahihirapan. Halos tumalon sa upuan si Carlex. Ito na ang bala. Tinawagan niya agad si Tito Lemuel. Attorney, handa na. Ilalabas ko na ngayong gabi. Sisiguraduhin kong buong bansa ang makakakita. Sa loob ng mansyon, tahimik na nakikinig si Veronica habang ipinaliwanag ni Carlex ang plano. Veronica, sa oras na umere ito, wala nang atrasan. Hindi lamang pangalan ni Draven ang guguho, pati ang lahat ng kakapin niya. Sigurado ka bang handa ka na? Huminga ng malalim si Veronica. Mahigpit ang kapit niya sa pendant ng ama. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Kung ikakabunyag ng katotohanan ng pangalan ko, tatanggapin ko. Tumango si Tito. Sige, Carlex. Gawin mo na. Kinagabihan, sabay-sabay na umere sa mga pangunahing news channel ang isang breaking news bulletin. Isang eksklusibong balita. Lumabas ang shocking video laban kay Draven Elustrado, asawa ng tagapagmana ng Esmaldo Oil. Sa TV lumabas ang video. Kita si Draven habang pumipirma sa kontrata, nakangisi at nagyayabang. Akong kumuha ng lahat ng pera ni Veronica. Akong tunay na may-ari ng Esmaldo Oil. Sumunod ang bulungan nilang magkapatid. Akong gumawa ng lahat ng perma niya. Lahat forged para perpektong pagkakagawa. Nabigla ang buong bansa. Trending agad sa social media ang hashtags. Hashtag Justice for Veronica at hashtag Ilustrado Expose. Sa radyo, nagsisigaw ang mga host. Mga kababayan, isipin niyo yon, isang bulag na babae nilimas ang sariling asawa. Pinaubos ang yaman at dinala pang kabit abroad para manganak. Napakawalang konsensya. Sa social media, sunod-sunod ang posts. Grabe, ang kapal naman ng mukha ng Elustrado family. Pati perma ba naman, peneke? Laban lang, Miss Veronica. Inspirasyon ka ng lahat ng babaeng pinagtaksilan. Dapat ikulong niyang si Draven at Jerizo. Hustisya para kay Veronica Esmaldo. Maging sa lansangan, pinag-uusapan ng iskandalo.
Sa bawat kanto may naglaladlad ng dyaryo. May nagkakape habang pinapakita ang video sa cellphone. Sa isang high-class restaurant nakatanggap si Javen ng tawag mula sa isang kaibigan. Pare, nakita mo bang balita? Lagot ka. Trending ka sa buong bansa. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Javen. Agad na kinuha ang phone at binuksan ang video. Halos mahulog ang cellphone niya nang marinig ang sariling boses na malinaw na umaamin. Hindi pwede to. Sa tabi niya halos mawala ng kulay si Chorizo. Bro, paano nila nakuha yun? Paano? Tumahimik ka. Singal ni Javen. Nanginginig ang kamay. Hindi ako papayag. Hindi matatapos dito. Pero huli na, sa bawat segundo, mas lalong gumuho ang pangalan niya. Samantala, sa loob ng mansyon nakaupo si Veronica sa sala, nakikinig sa mga balita. Tahimik lang siya, ngunit sa bawat headline na pumapabor sa kanya, bumabalik ang tibay ng loob niya. Hindi na ako biktima, bulong niya. Ako ng simbolo ng mga babaeng pinagtaksilan, pero lumaban. Lumapit si Aling Pina, hawak ang kamay niya. Ma'am, buong bayan nakatingin sa inyo ngayon. Hindi ho kayo nag-iisa. Ngumiti si Veronica. Luhaan ngunit matatag. Salamat. Sa wakas narinig na rin ng mundo ang tinig ko. Kinabukasan, pumutok sa lahat ng dyaryo ang parehong headline. Babaeng bulag, nilimas ng asawa, dinala pang kabit abroad para manganak. Kasama ang letrato ni Veronica. Hindi bilang kawawa, kundi bilang matapang na babae na handang lumaban. Sa unang pagkakataon, siya ang pinanigan ng sambayanan. Ang dating makapangyarihan, Draven Elustrado, ay naging isa na lang tampulan ng galit. At sa puso ni Veronica, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, may buong bansang kakampi sa kanya. Maagang umaga nayanig ang mga pintuan ng Elustrado Mansion sa dami ng taong nakapalibot. Mga sasakyang pulis, media vans at mga taong nagtitipon-tipon para masaksihan ang pagbagsak ng pamilyang minsang hinahangaan. Sa harap ng gate, sigaw ng isang officer. Buksan ang pinto. May dala kaming warrant of arrest para sa mga Elustrado. Nagmamadaling bumaba si Chorizo Elustrado. Pawisan. Hawak ang telepono. Sandali, hindi niyo pwedeng gawin to. Tatawagan ko ang abogado namin. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga alagad ng batas. Dinadakip ka namin, Mr. Chorizo Elustrado, sa kasong falsification of documents at conspiracy. May sapat kaming ebidensya laban sa'yo. Halos matigagal si Chorizo. Sa gilid, kinukumpis ka ng mga pulis ang ilang mga kahon na naglalaman ng pekeng kontrata at mga papeles na may perma ni Veronica. Mula sa ikalawang palapag, bumaba ang ginang na si Mirasol Elustrado. Nakabelo pa ng mamahaling damit. Sa halip na matakot, inamba niya ipalabas ang yabang. Ano ba to? Wala kayong sinasanto? Kaming mga Elustrado. May connection kami sa mga senador. Isang tawag lang, mawawala kayong lahat dito. Sigaw niya habang halos magwala. Lumapit ang isang pulis at maingat na nagpaposes. Ginang Mirasol Elustrado, inaaresto ka sa kasong conspiracy at obstruction of justice. Sumama ka sa amin. Nagpumigla siya, ngunit walang nakinig. Sa labas, naririnig ang mga sigawan ng mga tao. Tama lang yan. Matagal nang mandaraya yung pamilya na yan. Katarungan para kay Veronica. Samantala, sa loob ng opisina ng mansyon nila Veronica, nakaupo naman si Javen Elustrado. Malamig ang tingin habang hawak ang isang baso ng alak. Sa paligid nakakalat ang diaryong may headline. Babaeng bulag, nilimas ng asawa. Lahat ng ebidensya lumabas na. Pagdating ng mga pulis, tumayo siya ng dahan-dahan. Hindi nagpahalata ng kaba. Gusto niyo ba akong dakpen? Sige. Pero tandaan ninyo, hindi basta-basta nawawala ang mga taong katulad ko.
Lumapit ang hepe ng operasyon at binasa ang papel. Dinadakip ka namin, Mr. Javen Elustrado, sa kasong large-scale estafa, falsification of documents, at conspiracy laban kay Veronica Esmaldo at sa Esmaldo Oil. May sapat kaming ebidensya laban sa iyo. Natawa lamang si Javen, malamig at mapanukso. Ebidensya? Alam niyo ba kung sino ang kaibigan ko? Kung gaanong kataas ang hawak ko sa politika? Hindi siya pinakinggan. Agad siyang penosasan. Habang inilalabas si Javen, ando naman si Veronica. Nakaupo sa kanyang wheelchair, nakapaligid sina Tito Lemuel at Carlex. Sumalubong sa kanyang malamig na hangin at ang bulungan ng taong biglang tumahimik. Tumigil saglit si Javen. Tumingin kay Veronica. Ang mga mata niya punong-puno ng galit at pananakot. Akala mo panalo ka na, Veronica? Bulong niya habang nakadikit ang mukha sa kanya. Sa kulungan man ako. Hindi dito nagtatapos ang laban natin. Tandaan mo yan. Napakapit si Veronica sa braso ni Tito Lemuel. Nanginginig. Ngunit pinilit niyang humiti. Ipakita na hindi siya natitinag. Ngayon pa lang, Draven. Tapos ka na. Hindi na ako yung bulag na babae na kaya mong paikutin. Ngayon, buong bansa ang kakampi ko. Habang isinasakay sina Javen, Jorizo at Mirasol sa police van, sabay-sabay ang hiyawan ng mga tao sa labas. Makulong ang Elustrado! Hustisya kay Veronica! Tama lang yan. Ang dating makapangyarihang pangalan ng Elustrado ay tuluyan ng nadungisan. Sa bawat flash ng kamera, sa bawat sigaw ng mamamahayag, mas lumalalim ang pagkakahulog nila sa kumunoy ng kahihiyan. Nang umalis na ang convoy ng mga pulis, lumapit si Tito Lemuel kay Veronica. Anak, tapos na. Nasa kamay na ng batas sa mga Elustrado. Ngunit hindi nakapagsalita agad si Veronica. Nakatingala siya sa langit. Hinahayaang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na hustisya. Pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Ang huling tingin ni Javen ay parang sumpa na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Matao at maingay ang harap ng korte nang dumating ang convoy ng pulis na may sakay na sina Javen Elustrado, Jorizo at Mirasol. Sa kabila ng mamahaling kasuotan ni Javen, halata ang bigat ng mga posa sa kanyang kamay. Ang dating makapangyarihang negosyante, ngayon isa na lang na akusado. Sa gilid ng hagdan nakapwesto ang media, may dalang kamera at mikropono. Justice for Veronica! Sigaw ng mga tao sabay palakpak. Tahimik ang lahat nang magsimula ang paglilitis. Nasa harap si Judge Valderrama. Seryoso ang titig. Prosecution, ilatag ang inyong ebidensya. Aniya. Tumayo si Attorney Tito Lemuel, dalang makapal na folder at ang isang USB. Your Honor, narito ang ebidensya laban kay Javen Elustrado. Una, ang bank transfers na nagpapakitang lahat ng accounts ni Mrs. Veronica ay nailipat sa pangalan ng akusado. Lumabas sa projector ang sunod-sunod na dokumento, mga transaksyon, perma at petsa na tumango ang judge. Pangalawa, dagdag ni Tito, ang mga forged documents na nakuha mismo sa mansyon ng mga Elustrado. Namilog ang mata ni Javen. Ano? Paano kayo nakapasok sa bahay ko? Ngumisi si Carlex sa likod. Nakatayo bilang saksi. Warrant of search, Javen. Liga lahat ng pagkuha. Pinakita sa korte ang mga dokumentong gawa ni Jorizo. Falsified land titles, withdrawal slips, at sample signatures ni Veronica na ginamit sa iba't ibang kontrata. Halos mapahiyaw si Jorizo sa kinauupuan niya. Hindi ako gumawa niyan. Hindi ko. Pero agad siyang pinutol ng hukom. Silence in court, sigaw ni Judge Valderrama. Pangatlo, sabi ni Tito, ang video nakuha mismo sa hidden camera sa boardroom ng Esmaldo Oil. Nagsimula ang playback. Kita si Javen habang pumipirma sa kontrata.
nakangisi at nagyayabang. Ako ang kumuha ng lahat ng pera ni Veronica. Ako ang may karapatang gumamit ng kayamanan niya. Kasunod ang bulungan nilang magkapatid. Bro, relax lang. Akong gumawa ng lahat ng permanya niya. Lahat forged para perpektong pagkakagawa. Nag-ingay ang buong korte. May mga babaeng napahawak sa dibdib. May umiling. May sumisigaw ng walang hiya. Namula si Draven, galit na galit. Trap yan! Set up! Hindi totoo yan! Ngunit malamig lang ang sagot ng judge. The evidence is clear. The court will decide. Matapos ang ilang araw ng paglilitis, bumalik si Judge Valderrama para basahin ang hatol. Draven Ilustrado, you are found guilty of large-scale estafa, falsification of documents, and conspiracy. You are sentenced to 12 years of imprisonment. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng korte. Si Draven ay napaupo, tulala. Kasunod ay tumayo si Tito. Your Honor, si Zael Recuento ay may kinasasangkutang estafa at fraud. Hinihiling namin ang deportation at karampatang kaso. Tumango ang judge. Approved. Zael Recuento, you are hereby sentenced to prison and deportation after serving your term. Halos mabitawan ni Zael ang hawak niyang bag. Hindi pwede. Ako ang ina ng anak ni Draven. Habang isinasakay siya ng pulis palabas ng courtroom, nagpumilit siyang lumapit kay Veronica. Sa pagkakataong yun, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa, puno ng puot. Ang isa, puno ng luha. Bumulong si Zael. Halos hindi marinig ng iba. Veronica, hindi patay ang anak mo. Buhay siya. Ipinamigay ko lang. Ipinampon para mawala ka sa eksena. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Nanlamig ang kanyang kamay. Anong sinasabi mo? Ngumisi si Zael na puno ng kasamaan. Gusto mo malaman kung nasan siya? Iurong mo ang kaso laban sa akin. Kung hindi, hindi mo siya makikita. Naginig ang katawan ni Veronica. Parang nawala ng lakas. Ang tinig ng isang ina sa kanyang puso ay bumigkas ng sagot. Kung may pag-asa pa na buhay ang anak ko, hindi ko siya pababayaan. Sa gitna ng tagumpay ng hustisya laban kay Draven, may bagong tanong na bumangon sa isip ni Veronica. Buhay pa nga ba ang anak ko? Habang umaalis sa mga pulis na may kasamang mga akusado, naiwan si Veronica sa loob ng korte. Hawak ang pendant ng kanyang ama, luhaan, ngunit determinado. Kung totoo man ang sinabi ni Zael, bulong niya, mas malaking laban ang naghihintay. Malakas ang ulan ng ihatid ni Tito Lemuel si Veronica sa lumang gusali ng Casa de los Perdidos Orphanage. Halos gumuho na ito. Basag ang mga bintana at nangingitim ang mga pader sa lumot. Huwag na tayong pumasok, Veronica. Bulong ni Tito, kabado. Amoy patibong ito. Ngunit mariin ang boses ni Veronica. Kung may tsansa na buhay ang anak ko, Tito, hahanapin ko siya. Kahit kapalit pang buhay ko. Huminga ng malalim si Tito. Itinabi ang sasakyan na tinulak ang wheelchair ni Veronica hanggang sa pinto ng gusali. Sige, pero mag-iingat ka. Hintayin mo akong pumasok. Umiling si Veronica. Hindi pwede. Sabi ni Zael, dapat mag-isa lang ako. Baka kung makita ka niya mawala ang bata. Napakagatlabi si Tito. Kung ganon, hihintayin kita. Ngunit nang pumasok si Veronica, agad siyang nagkuble sa gilid ng gusali. Tahimik siyang sumunod. Handang iligtas siya anumang oras. Sa loob, sumalubong kay Veronica ang lagitik ng kahoy at amoy ng lumang gusali. May tao ba? Nanginginig niyang tanong. Tahimik hanggang sa biglang umalingaw-ngawang iyak ng sanggol mula sa ikalawang palapag. Halos tumalon ang puso ni Veronica. Anak ko! Sigaw niya. Mabilis sa itinulak ang sarili papunta sa tunog. Sa labas ng silid na natili si Tito sa dilim.
palihim na sumusunod. Binuksan niya ang cellphone, sinimulang i-record ang lahat. Narating ni Veronica ang isang sirang pintuan. Dahan-dahan niya iyong tinulak. Sa loob, may crib. Sira-sira, puno ng alikabok. Doon nanggaling ang iyak. "Anak!" Bulong niya na nanginginig ang kamay habang iniaabot ito. Ngunit bago pa niya mahawakan, biglang gumuho ang sahig. Sumigaw siya ng napakalakas habang bumabagsak ang wheelchair sa malalim na hukay. Sa ilalim, halos mawalan siya ng malay. Sa gilid naroon ang kabaong. Bago, nakabukas at may kandila sa paligid. "Diyos ko!" bulong niya. "Para sa akin to." Mula sa taas ng hukay, narinig niya ang yapag ng matalim na takong. Lumitaw si Zayelra, bitbit ang isang sanggol. Nakangising parang demonyo. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, Veronica?" Sigaw niya. "Diyan ka nababagay sa hukay, sa kabaong, sa dilim." "Anak ko ba yan?" Halos mabaliw na sa tanong ni Veronica. Ngumisi si Zayelra at tinilapit ang sanggol. "Oo, pero hindi mo siya makakasama. Ako na ang kanyang ina ngayon." Itinaas niya ang kamay at nag-utos sa tauhan. "Isara ang kabaong. Ibaon siya." Sa di kalayuan, halos maiyak si Tito Lemuel habang nakatago. Pinipigilan ng sarili na sumugod dahil alam niyang kailangan niya ng tamang timing. Hawak niya ang cellphone, maingat na inirecord ang lahat ng sinabi ni Zayelra. "Sandali lang, Veronica. Konti na lang. Ililigtas kita." Ngunit sa oras na yon, hindi pa niya kayang sumalakay. Masyadong marami ang tauhan ni Zayelra. Kailangan niya hintayin ang tamang oras. Sa ilalim ng hukay, umiiyak si Veronica habang dahan-dahang ibinababa ng mga tauhan ang kabaong. Sa ibabaw, si Zayelra ay nakangising demonyo. Buhat ang sanggol na parang tropeyo. Bago pa man bumiyahe papuntang Casa de los Perdidos Orphanage, dumaan muna si Tito Lemuel at Veronica sa mansyon para maghanda. Habang si Veronica ay tahimik na nakaupo sa wheelchair, napansin ni Tito ang isang lumang aparador sa opisina ni Don Eliar. "Sandali, Veronica. May nakita akong kahon." Wika ni Tito habang dahan-dahang humihila ng isang lumang folder. Sa ibabaw nito nakatatak, "Case File, Don Eliar Esmaldo." Mabilis niya itong sinilid sa bag. "Mamaya ko na lang sisilipin. Ang mahalaga ngayon, makarating tayo sa lugar na sinabi ni Zayelra." Tumango si Veronica. Mahigpit ang kapit sa braso niya. "Sana nga buhay pa ang anak ko." Malakas ang kulog sa labas ng orphanage. Sa ilalim ng hukay, halos mawala na ng pag-asa si Veronica. Ang kabaong ay dahan-dahang ibinababa ng 2 tauhan ni Zayelra, habang ang babae naman ay nakatayo sa gilid, buhat ang sanggol at nakangising parang nagtatagumpay. "Diyan ka na, bulag!" Sigaw ni Zayelra, puno ng galit at panlilibak. "Mabubulok ka ng buhay at wala nang makakaalam." "Zayelra, huwag mong idamay ang bata. Kung anak ko talaga yan, may karapatan akong..." Malakas sumalakak si Zayelra. "Karapatan? Wala kang karapatan kahit sa sarili mong buhay. Ako na ang ina niya ngayon. Ako ang pipili kung saan siya lalaki. Ikaw, magiging abo ka na lang." Nagpumigla si Veronica sa ilalim. Nanginginig ang katawan. Naramdaman niya ang malamig na gilid ng kabaong na halos nakadagan sa kanyang paa. Sa bawat segundo, lumalalim ang hukay na tila ba siya'y unti-unting nilalamon ng lupa. "Diyos ko, kung totoo ngang anak ko yan, bigyan mo ako ng lakas para makita ko pa siya." Dasal niya habang tumutulo ang luha. Samantala, sa likod ng sirang dingding naroon si Tito Lemuel. Kanina pa siya nagtatago. Hawak ang cellphone, tahimik na nagre-record ng bawat salita si Zayelra. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nanginginig ang kamay. "Kung gagalaw ako ngayon, baka madamay si Veronica at ang bata. Kailangan kong hintayin ang tamang oras. At ang mga pulis." Nakangisi si Zayelra. Tila ba gustong ipagyabang ang lahat.
Alam mo ba, Veronica? Hindi lang ikaw ang nilason ko. Pati tatay mo, si Don Eliar Esmaldo. Oo, hindi siya namatay sa sakit. Unti-unti ko siyang pinainom ng halamang lason. Kaya nagkabulok-bulok ang atay niya. Para kay Draven, para sa amin, para makuha namin ang Esmaldo oil. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Halos mawala ng hininga. Hindi totoo yan. Tumawa si Zayelra, masama at matalim. Totoo. At ngayon, susundan mo na siya. Pareho kayong magiging ala-ala na lang. Sa likod ng sirang dingding, halos mabitawan naman ni Tito Lemuel ang cellphone nang marinig ang pangalan ni Don Eliar. Agad niyang naalala ang folder sa bag. Lumabas siya sandali. Nagtago sa gilid ng sasakyan at doon binuklat ang mga dokumento. Nanlaki ang mga mata niya. Nasa toxicology report ang parehong chemical na nakita sa dugo ni Veronica. Isang uri ng halamang ginagamit para unti-unting sirain ang atay. Diyos ko, bulong niya. Totoo ang lahat. Simulat sa pool, planado na nilang patayin si Don Eliar at si Veronica. Kinuha niya ang telepono, mabilis na nagdial. Hello? Hepe? Ako ito, Tito Lemuel Orquia. May patibong laban kay Veronica Esmaldo. Dadalhin ko ang ebidensya. Kailangan ko ng backup sa Casa de los Perdidos Orphanage. Agad-agad. Samantala, sa loob naman ng orphanage, halos magdilim ang panganingin ni Veronica habang bumabagsak ang kabaong sa ibabaw niya. Sa itaas si Zayelra ay nakangising parang nagwawagi. Buhat ang sanggol na parang tropeo. Wala ka ng pag-asa, Veronica. Hanggang dito na lang ang laban mo. At sa labas, hawak ni Tito Lemuel ang folder at cellphone. Hinihintay ang oras sa pagdating ng mga pulis. Ang lahat ay nakabitin sa tanong. Darating ba sila bago mahuli ang lahat? Isara na! Ibaon siya! Utos si Zayelra. Habang ang kabaong ay halos tuluyang bumagsak sa ibabaw ni Veronica. Nanginginig ang bulag na babae. Yakap ang sarili habang naririnig ang kaluskos ng lupa. Diyos ko, huwag mo kong pabayaan. Biglang nagliwanag ang paligid ng orphanage. Dumagundong ang mga sirena. Pulis! Walang kikilos! Sigaw ng otoridad sabay pasok sa gusali. Nagulat ang mga tauhan ni Zayelra. Agad na nagsitakbuhan. Ang iba ay nahuli, ang iba na may agad na posasan. Ano? Gulat na gulat si Zayelra, nanginginig, habang hawak ang sanggol. Paano nila nalaman? Mula sa kilid, lumabas si Tito Lemuel, hawak ang cellphone at ang folder. Akong tumawag sa kanila, Zayelra. May sapat na ebidensya na laban sa inyo. Mabilis sa bumaba ang dalawang pulis sa hukay. Binuhat si Veronica mula sa ilalim at halos mawalan siya ng malay. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Ligtas ka na, ma'am, sabi ng isang pulis. Mahigpit siyang napakapit sa braso ni Tito. Akala ko, tapos na ako, Tito. Ngumiti si Tito. Binahid ang luha niya. Hindi pa. Lalaban tayo. Sinubukan pang magpumigla si Zayelra. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Wala kayong ebidensya. Lumapit ang isang hepe. Binasa ang karapatan niya. Zayelra kwento. Inaaresto ka sa kasong attempted murder, kidnapping, falsification of documents, estafa, at child trafficking. May sapat na kaming ebidensya laban sa'yo. Nagwala siya, hawak-hawak pa ang bata. Hindi niyo ako pwedeng tanggalan ng lahat. Mabilis na inagaw ng isang policewoman ng sanggol at ibinigay kay Veronica. Nang mayakap niya ang bata, halos mabura ang lahat ng sakit na nadarama niya. Anak ko, bulong niya na tumulo ang luha. Buhay ka. Habang dinala na ni Zayelra ng mga otoridad, tumawag siya kay Veronica. Akala mo panalo ka na? Kahit anong mangyari, hindi mo na maibabalik ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Ngunit sa pagkakataon nito, hindi na natakot si Veronica. Tumayo na siya.
Yakap ang anak at buong tapang na sumagot. Babalik lahat. Dangal, pangalan at kumpanya. At ikaw, Zayalra, habang buhay kang mabaon sa kulungan. Kinabukasan, inalabas ng mga forensic experts ang resulta ng pagsusuri. Ang halamang laso na natagpuan sa dugo ni Veronica ay kapareho ng nasa katawan ng kanyang ama, si Don Eliar Esmeraldo. Nang marinig ito, halos manginig si Veronica. Ibig sabihin, simula pa lang ito. Planado na nilang patayin ang tatay ko. Kaya pala, bigla siyang nawala. Mahigpit siyang niyakap ni Tito Lemuel. Oo anak, hindi siya mamatay sa sakit. Plinano lang nilang lahat para maagaw ang yaman ninyo. Napaiyak si Veronica. Nanginginig ang boses. Kung ganon, hindi lang ako ang biktima. Pati ang tatay ko. Lahat ng sakit. Lahat ng pang-aapi. Gawa ng iisang pamilya ng demonyo. Ngunit ngayong hawak niya ang kanyang anak at nasa kamay na ng batas ang mga kaaway, alam niyang may liwanag pa rin na naghihintay. Matao sa harap ng korte ng araw na iyon, nag-aabang ang media, ang mga taong gustong makita ang hustisya at ang mga aktivistang may dalang placard. Hustisya kay Veronica at wakasan ang panlilinlang sa kababaihan. Nasa harap si Veronica, nakaupo sa wheelchair. Mahigpit ang hawak sa sanggol. Sa tabi niya, si Tito Lemuel, nagbabantay samantalang eskorte ng mga pulis sina David Elustrado at Zael Racuento. Papasok sa husgado. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang may nangyari. Mabilis na umigas si Zaelra, inagawang barel ng isa sa mga gwardya at itinutok ito sa batang hawak ni Veronica. Walang kapalit. Sigaw niya at nanginginig ang kamay pero matalim ang titik. Kung makukulong din lang ako, sisiguraduhin ko wala ring kaligayahan si Veronica dito. Tatapusin ko na ang lahat. Napahiyaw ang mga tao. Nagkagulo ang mga kamera. Ngunit bago pa siya makalabit ang gatilyo, sumigaw siya. Parang pinakakawala ng lahat ng lihim. Gusto niyo ng katotohanan? Heto. Hindi ako buntis noon. Niloko ko kayong lahat. Pati ikaw, Draven. Napalingon ang lahat. Natigilan si Draven. Parang nalamig ang buong katawan. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi totoo yan. Tumawa si Zaelra, mapait at halos mabaliw. Oo, hindi ako nagdadalang tao. Ang ipinakitang patay na sanggol noon ni Veronica ay resulta ng kidnapping. Ang batang ito, tinuro ang sanggol na nasa kandungan ni Veronica. Siya ang tunay na anak ninyo, ni Veronica. Niloko kita, Draven, dahil alam ko hindi mo kayang iwanan ng babaeng yan kung may anak ka sa kanya. Nagkatinginan ng lahat, pati ang mga abogado at pulis. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Halos mabaliw si Draven. Zaelra, hindi pwede. Ibinigay ko sa'yo lahat. Niloko mo rin ako. Napagulgol si Veronica, niyakap ang anak. Anak ko talaga siya mula pa noon. Ang luha ni Draven ay bumagsak, pero halatang mas mahigpit pa rin ang kapit ng kasakiman kaysa pagmamahal. Wala akong anak sa'yo. Pinaglaruan mo ko, Zaelra. Bago niya makalabit ang gatilyo, isang putok ang yumanik. Tinamaan si Zaelra sa kamay, nabitawan ng baril, at agad na nasanggaba ng mga pulis. Nagsisisigaw siya habang dinadakip. Hindi ako talunan! Hindi ako talunan! Pagpasok sa korte, malinaw ang lahat. Binasa ng piskal ang mga kaso. Draven Elustrado at Zael Racuento, kayo ay kinakasuhan ng large-scale estafa, falsification of documents, conspiracy, attempted murder, at child trafficking. Wala naman nakapagsalita. Si Dave nakatungo, tuluyang gumuho. Si Zaelra umiiyak at sumisigaw ng mga walang saysay na salita. Samantalang si Veronica, bagamat pagod, ay matatag.
hawak niya ang anak at alam niyang iyon ang pinakamahalagang ebidensyang buhay, ang kanyang tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, nabawi ni Veronica ang Esmaldo Oil. Ngunit higit pa roon, itinayo niya ang Liwanag ng Dilim Foundation, isang tahanan para sa mga babaeng biktima ng panlilinlang at pang-aabuso. Sa harap ng publiko, ipinakilala niya ang kanyang anak, si Elirio Esmaldo. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban, para sa kanya at para sa lahat ng kagaya ko. Sa puntod ng kanyang ama, bumulong siya habang hawak ang anak. Dad, natapos ko na ang laban. Hindi na nila kailanman madidilim ang muli ang liwanag natin. At sa huli, ang babaeng bulag ang siyang naging ilaw sa madilim na mundo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.